Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Panalangin sa mga kabataan, inialay kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Nakiisa si Senador Alan Peter Cayetano sa pag-alay ng panalangin para sa mga biktima ng kalulungkot na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, lalo ng mga pamilya ng mga biktima, mga nasugatan at lahat naman naapektuhan na nakapanluluwang pangyayaring ito. Para kay Cayetano, hindi dapat nagiging normal ang karahasan na nangyayari sa mga eskwelahan dahil ang mga eskwelahan ay dapat manatiling lugar kung saan malayang makapag-aral ang ating mga kabataan at matutong rumespeto at magpahalaga sa buhay ng bawat isa. Sabi ni Cayetano, ang pagtatatag ng isang ligtas na kinabukasan ay bahagi ng kultura ng Pilipino. Mula sa ating mga tahanan, eskwelahan, media, gobyerno, simbahan at lahat ng sektor ng ating lipunan ay dapat magkaisa para turuan ng tama ang mga susunod na henerasyon. Naayon ito sa paniniwala, respeto sa buhay, malasakit sa kapwa at matapang na pumanig lagi sa tama sa lahat ng pagkakataon. Ito ang pangarap na nasa likod ng panukalang Filipino Identity in Values Act. Patatagin ang ating mga kabutihang asal bilang mga Pilipino upang magsilbing magandang ehemplo sa ating mga kabataan. Umaasa si Cayetano na dahil sa nangyaring ito sa Zamboanga ay lalong mapag-isa ang lahat upang kumilos at itatag ang isang komunidad na ligtas para sa susunod na saling lahi. Nagpahatid din ng paikiramay si Senator Loren Legarda sa mga biktima ng pamamaril sa Zamboanga City. Sabi ni Legarda, kailangan na ng aksyon at tugunan kung paano napasa kamay ng mga bata ang mga baril. Una ay sa Cavite, Tacloban, Bacolod at ngayon naman ay sa Zamboanga. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, MMDA pinag-aaralan ang live streaming ng mga kalsada para sa real-time flood updates. Ikinukonsidera na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagla-live stream ng mga kalsada upang mabigyan ng tips ang mga motorista at maging ang commuters kung saan ang mga lugar na may baha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinag-aaralan na nila ang suhestyon na ito lalo pat hindi tumitigil ang mga nararanasang pag-uulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga napeperwisyong motorista at commuter. Kabilang sa mga nais nilang ikonsidera sa suhestyong ito ang mga probisyon ng Privacy Act na isa sa mga posibleng malabag oras na isakatuparan ito, kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin oras na maaprubahan ang live stream ng mga pangunahing daan at kalsada ay ang high cameras ng MMDA. Batid ng MMDA na kung maikakasa ito ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang dadaanan. Isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin, pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.